Ako, si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga naarestong Pinoy sa Qatar dahil sa pagpoprotesta, pinalaya na. Naiwang lutuan na pag-alamang mitya ng grass fire sa Bulkang Taal. Tatlong pinaghinalaang Pinoy spy sa China, inaresto. PBBM, tiniyak na magiging globally competitive ang electronics industry ng bansa. DICT, nakipag-ugnayan sa mga ahensya upang mapalakas ang kasanayang digital ng mga mag-aaral. At GNN Vice President Lorline Velarde, pinarangalan ng IBP Marinduque. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na napalaya na ang 17 mga Pinoy na naaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng kilos protesta. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, alas 2 ng madaling araw oras sa Qatar nang palayain ang mga naaresto. Lumipas ang 2 oras, ang mga babaeng naaresto naman ang pinalaya. Provisional release ang ipinagkaloob ng mga otoridad sa Qatar. Ibig sabihin, ang mga Pinoy ay patuloy na iimbestigahan. Samantala, inaabisuhan naman ang mga Pilipino sa Kuwait na sumunod sa mga patakaran ng Gulf State at huwag makiisa sa hindi otorisadong pagtitipon. Ito ay kasunod ng naunang ulat sa pag-aresto ng higit 100 mga Pilipino sa Qatar, bunsod ng kanilang pakikilahok sa rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinuring ng mga otoridad ng Qatar ang naturang pagtitipon sa kanilang bansa bilang isang hindi otorisadong pampulitikang demonstrasyon. Samantala, humigit kumulang 8 ektarya ng lupa ang natupok ng sunog na naitala kamakailan sa isla ng Bulkang Taal at ang sanhi ng sunog ay mula sa naiwang pinaglutuan. Ayon sa PCG Southern Tagalog, mabilis kumalat ang apoy sa bahagi ng Barangay Pulang Bato, San Nicolas, Batangas. Ito'y dahil sa mga natuyong damo sa paligid ng bulkan. Naapula na ang sunog at wala namang nasaktan sa sunog, kabilang na ang mga pinangangambahang wildlife habitats. High-paying jobs at pagsulong ng reforma sa polisiyan ng mga manggagawa. Yan ang nakikitang sagot ng Trabaho Party List upang manatili na lamang ang mga Pilipino sa bansa sa halip na maging OFW. Bagamat kanilang binibigyang puri ang ambag ng mga OFW sa ekonomiya, nais pa rin nilang mabigyan ng mas maraming opsyon ang mga Pinoy sa pagpili ng trabaho. Layo ng grupo na maiangat ang antas ng pamumuhay, lalo na sa pagtataas ng mas mataas na sahod at magagandang mga benepisyo, kung kaya't nais nilang gumawa ng paraan upang hindi nagaanong umasa ang mga kababayan natin sa remittances. Kabilang din sa kanilang nais isulong ang pagpapaigting sa labor laws at pagbibigay proteksyon sa mga OFW. Sa ibang balita, inaresto ang 3 Pinoy dahil sa umano'y pang-eespiya nito sa militar ng China. Naobserbahan kasi umanong lagi silang tumatambay sa lugar na malapit ang base militar ng China. Ang detalye sa ulat na ito. 3 Pinoy ang arestado sa China dahil sa hinihinalang aktibidad ng pang-eespiya ayon sa isang ulat ng Global Times. Ayon umano sa investigasyon, sangkot ang naturang mga Pinoy sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa military deployments ng China. Kinilala ang mga suspect na sina David Cervantes, Albert Endencia at Natalie Plizardo. Natuklasan umanong residente ang mga Pinoy sa Palawan. Pinaniniwala ang kabilang ang mga naturang Pinoy sa tinawag na Philippine Intelligence Service, kung saan naobserbahang laging tumatambay umano sa mga base militar sa China. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, mahigpit nilang nahawakan ang insidenteng ito. Sa panig naman ng Pilipinas, sinihintay pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang buong report ng naturang insidente. Aniya, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs para iberipika ang naturang insidente.
Matatanda ang ilang mga Chinese nationals na sangkot din sa hinihinalang pang-espiya ang naaresto sa Pilipinas. Pagtitiyak ng AFP, patuloy nilang pinaiigting ang kanilang intelligence gathering at cyber defense, bunsod ng mga naiulat na pang-espiya. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, asahan ng pinakamainit na panahon sa rehiyon ng Caraga, partikular sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay dahil posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Susundan naman ito ng 44 degrees Celsius ng Dagupan City, Pangasinan at 42 degrees Celsius sa Butuan City, Agusan del Norte, Iloilo, Virac, Catanduanes, Puerto Princesa at Coron, Palawan at Occidental Mindoro. Susunod sa News Force. PBBM tiniyak na magiging globally competitive ang electronics industry ng bansa. Isang travel agency sa Pampanga ipinatigil ng mga otoridad. Libreng sakay sa mga veterano, handog ng MRT3, LRT2 simula April 5 to 11. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawa ng Advisory Council na tututok sa pagpapaunlad ng semiconductor at electronic industry sa Pilipinas. Sa ilalim ng Administrative Order No. 31, inuutusan nito ang Department of Trade and Industry na gumawa ng roadmap para sa pagpapalago ng naturang industriya. Layo ng nabanggit na administrative order na maging globally competitive at paunlarin ang naturang sektor. Samantala, tigil operasyon na ang isang travel agency sa Pampanga na iligal na nag-aalok ng trabaho sa Bulgaria matapos ang naging joint closure operation ng DMW at NBI nitong kamakailan. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Ipinatigil na ng Department of Migrant Workers o DMW sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI ang operasyon ng isang travel agency na nakabase sa Pampanga bunsod ng iligal na pag-aalok ng mga trabaho sa bansang Bulgaria ng walang tamang recruitment license. Natuklasan sa joint closure operation na isinagawa ng dalawang ahensya sa Kalulut, San Fernando na nagre-recruit ang mga ito ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa kapalit ng napakataas na bayad. Natukoy na ito ang Yatra Travel and Tours na nag-aalok umano ng mga posisyon ng factory workers sa industriya ng sasakyan at tela kung saan 70,000 piso hanggang 110,000 piso ang pangakong sweldo kada buwan habang ang processing fee naman na hinihinging kapalit ng agency ay papatak sa 400,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Bukod dito ay pinagbabayad ang mga aplikante ng 50,000 piso bilang paunang bayad para sa slot o reserbasyon kung saan kailangan ding mabayaran ang natitirang balanse pagkatapos makumpleto ang mga kinakailangang dokumento bago tuluyang i-deploy. Kaya naman ayon sa DMW, ang naturang recruitment agency ay lumabag sa lahat ng legal na batas at tuntunin ng kagawaran. Inilabas naman ang closure order matapos makumpirma sa investigasyon na walang legal na otoridad ang naturang agency na mag-recruit at mag-deploy ng mga manggagawa sa ibang bansa. Maaaring maharap sa mga kasong illegal recruitment kabilang na ang malakihang illegal recruitment charges, isang non-bailable offense na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Kasalukuyan na ngayong nakikipag-ugnayan ng DMW sa Department of Justice para magsampa ng kaukulang mga kaso laban sa mga operator ng naturang ahensya.
Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilagdaan nitong Huwebes ng Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang Department of Education, I-Academy at Republic of Asia ang kasunduan na Pay It Forward, a Digital Transformation Advocacy. Layo ng kolaborasyon na ito na mabigyan ang mga mag-aaral sa buong bansa ng sapat na kasanayang digital sa pamamagitan ng training, ICT equipment at satellite connectivity. Binigyang diin ni DICT Secretary Henry Aguda na Gen Z at Gen Alpha ang kinabukasan sa pagsisikap na ito kung kaya't nakatuon sila sa pagpapalakas ng mga mag-aaral sa larangan ng ICT. Isang linggong libreng sakay simula ika-5 hanggang ika-11 ng Abril ang handog ng Metro Rail Transit o MRT3 at Light Rail Transit Line 2 o LRT2. Ito po ay para sa mga veteranong Pilipino. Ito ay bilang pagkilala sa dakilang sakripisyo at kontribusyon ng mga veterano ng ikalawang digmaang pagdaigdig sa bansa. Ito ay kaugnay ng ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan at Linggo ng mga veteranong Pilipinas. Para sa libreng sakay, mangyari lamang ipresenta ng mga veterano sa mga security personnel sa alinmang istasyon ng MRT3 at LRT2 ang kanilang valid identification card na inisyu ng Philippine Veterans Affairs Office. Bukod dito ay maaari rin magsama ng isang companion ang bawat veterano na magkakaroon din ng free ride. Habang libre naman ng sakay para sa lahat ng pasahero ng LRT2 sa ika-9 ng Abril, Araw ng Kagitingan, simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kaugnay na balita, pansamantalang ipagbabawal sa loob ng tren ng Metro Rail Transit o MRT3 ang mga bagahe o hand-carried luggage na may sukat na lalagpas sa 2 feet by 2 feet. Ito ay batay sa utos na suspensyon ni MRT3 General Manager Michael Capati habang sinusuri at nirerepaso ang lumang patakaran. Ayon kay Capati, maaaring umanong makaukupa ng malaking espasyo sa loob ng mga bagon ang malalaking bagahe na maaari pa sanang magamit ng ibang pasahero. Ang lumang patakaran na nagpapahintulot sa pagpapadala ng malalaking bagahe ay una ng kwinestyon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Samantala, pinarangalan ng IBP Marinduque Chapter ang ilang natatanging individual sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko. Sa katunayan, kabilang sa nabigyang pagkilala si GNN Vice President Lorleen Velarde. Para sa ibang detalye, narito si Zenny Derama. Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter. Ginawaran ng parangal ang ilang personalidad sa iba't ibang larangan ng pagbibigay serbisyo. Kasama rito si Golden Nation Vice President for Operations Lorleen Garcia Velarde bilang Outstanding Broadcast Journalist. Maraming salamat, and of course I would like to thank IBP Marinduque, of course led by the President, Attorney Orlando D, and of course the officers sa pagbibigay po ng parangal po na ito bilang isang outstanding broadcaster journalist. Gusto po nating makatulong na sa pamamagitan ng tamang pamamahayag ay maitaas natin ang estado ng buhay ng mamamayang Pilipino. And syempre, I would like to share this award kasi in everything that you do, you cannot do it alone. So I would like to share it with my GNN team. Maraming salamat sa tulong ninyo palagi at sa suporta. Syempre sa GNN family, to all the bosses. And syempre, maraming salamat po sa mga manonood ng GNN. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay at dahil po dyan, mas lalo naming pag-iigihin at gagawin ang mas maayos, mabuti at tamang pagbabalita at paghahatid ng impormasyon. Muli po, maraming salamat. Sa isang pagtitipon na ginanap kamakailan, binigyan ng IBP Marinduque ng pagkilala ang ilang natatanging individual sa iba't ibang larangan na nakapagbigay ng kontribusyon na maiangat ang antas ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang serbisyo publiko at gayon din sa kanilang naging pagsuporta sa mga adhikain ng IBP Marinduque Chapter. Kaugnay nito,
personal na ibinigay ni IBP Marinduque Chapter President for 2023 to 2025 Attorney Orlando D. ang parangal kay GNN VP Lorlyn Velarde sa show nito na Face the Nation. On behalf of Integrated Bar of the Philippines, Marinduque Chapter, I, Attorney Orlando CD, as President of the Marinduque Chapter for the year 2023-2025, hereby bestow this Most Outstanding Journalist Award to Ms. Lorlyn Velarde. We are now personally handing this to our recipient. Zenny Derama, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga naarestong Pinoy sa Qatar dahil sa pagpoprotesta, pinalaya na. Naiwang lutuan na pag-alamang mitya ng grass fire sa Bulkang Taal. 3 pinaghinala ang Pinoy spy sa China, inaresto. BBBM, tiniyak na magiging globally competitive ang electronics industry ng bansa. DICT, nakipag-ugnayan sa mga ahensya upang mapalakas ang kasanayang digital ng mga mag-aaral. At GNN Vice President Lorlyn Velarde, pinarangalan ng IBP Marinduque. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako, si Francis Riudique, at ito ang News Force.